Paano kung ang suwerte mo ay hindi lang basta nagbabago, kundi sumasabog tungo sa isang bagay na hindi mo kailanman inakala? Paano kung ang Mayo 15 ay hindi lang isang karaniwang petsa, kundi ang tunay na turning point na matagal nang inaasam ng iyong kaluluwa? Sa mundong puno ng paulit-ulit na gawain at mga napalampas na pagkakataon, may ilang tao na makakaranas ng isang napakalaking pagbabago, na parang ang mismong kapalaran ay kumakatok sa kanilang pintuan. Nagugulantang ang mga astrologer, may bulungan sa mga energy reader, at 4 na zodiac signs ang kasalukuyang umaayon sa isang pambihira, makapangyarihan, at mayamang enerhiya. Isa kaya ang zodiac sign mo sa mga mapapalad? Huwag kang bibitaw, dahil handa na ang universo na gantimpalaan ang mga pinili nito. May mga sandali sa buhay na bigla na lang nagbabago ang lahat. Hindi pa unti-unti, kundi sabay-sabay. At ayon sa mga astrologer at spiritual na gabay, ang Mayo 15, 2025 ay isa sa mga bihirang sandaling iyon sa kosmos. Pagkatapos ng petsang ito, magbubukas ang isang makapangyarihang enerhiyang lagusan. Isang portal na magdadala ng biglaang swerte, di inaasahang kayamanan, at mga pagkakataong kayang baguhin ang takbo ng buhay. Pero para lamang sa iilan. Ngunit hindi ito basta swerte lamang. Ito ay banal na tiyempo. Isang perpektong pagsasama ng mga planetaryong pag-aayos sa pagitan ng Jupiter, Venus, at North Node ang naghahanda upang ibuhos ang hindi pangkaraniwang mga biyaya sa 4 na partikular na zodiac signs. Sila ang mga taong tahimik na nagtiis, malalim na naghilom, at ngayon ay handa ng suklian ng universo, 10 ulit pa ang balik. Ang kanilang mga kwento ay magbibigay inspirasyon, tatago sa damdamin, at gigising ng isang bahagi sa loob mo. Kaya kung umaasa ka sa isang breakthrough, pangalawang pagkakataon, o isang senyales mula sa langit, maaaring ito na yon. Tara na't alamin kung aling mga zodiac sign ang itinakdang tumama sa jackpot pagkatapos ng Mayo 15. Ang cosmic shift, isang bagong enerhiya ang sisimula. Isipin mo ang kalangitan bilang isang buhay na mapa. Bawat planeta ay simbolo ng kapalaran. Bawat pagkakaayos ay isang bulong mula sa universo. Pagkatapos ng Mayo 15, 2025, magsisimula ng kumislap ang mapang iyon sa kakaibang paraan. Napansin ng mga astrologer sa buong mundo ang isang bihirang sunod-sunod na galaw ng mga planeta. Mga pag-aayos na hindi na nangyari sa loob ng maraming dekada. Si Jupiter, ang planeta ng paglago at kasaganaan, ay lilipat sa isang posisyon kung saan bubuo ito ng makapangyarihang trine kay Pluto, na magigising ang napakalalaking oportunidad. Kasabay nito, si Venus, ang tagapamahala ng kayamanan at biyaya, ay sasayaw malapit kay Mercury, na magdadala ng kalinawan sa mga desisyong maaaring humantong sa biglaang tagumpay. Ngunit hindi lahat ay mabibiyayaan ng enerhiyang ito. Tanging ang mga zodiac signs na ang karmic na pattern at soul frequency ay umaayon sa pulso ng kosmos ang makatatanggap ng jackpot energy na kasalukuyang dumadaloy sa universo. Parang sinasabi ng mga bituin, matagal ka nang naghintay. Ngayon, ikaw naman. Hindi ito pamahiin. Isa itong spiritual na siklo. At kung kabilang ang iyong sign sa 4 na napili, kumakatok na ang tadhana. Scorpio, ang breakthrough. Natuluyang nagbago ng lahat sa loob ng maraming taon, parang sinusubok ng buhay ang bawat hibla ng kaluluwa ng Scorpio. Ang kanilang landas ay puno ng sakripisyo. Lagi silang nagbibigay higit sa natatanggap. Nagtatrabaho ng mas matindi kaysa sa karamihan, at tahimik na pinapanood ang tagumpay ng iba habang sila ay nag-aabang ng sarili nilang pagkakataon. Pero kailanman ay hindi nawala ang paniniwala ng Scorpio. Sa kaibuturan ng kanilang puso, alam nilang may mas malaki at mas dakilang nakatakda para sa kanila. Isang bagay na lampas sa karaniwan. Pagsapit ng Mayo 2025, pagod na ang Scorpio. Hindi pisikal, kundi espiritual. Maraming pagkakataon ang napalampas, mga pagtataksil na hindi nila binanggit, at mga pangarap na isinantabi nila para sa iba. Ngunit sa kabila ng lahat, nanatili silang tapat sa kanilang landas,
hanggang sa may nagbago. Sa gabi ng Mayo 15, may kakaibang katahimikan sa hangin. Ang Scorpio, na pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng muling pagsilang, ay nasa isang espiritual na sangandaan. Sa araw na yon, nakatanggap sila ng mensahe na hindi inaasahan. Isang tawag, isang sulat, isang usapan, isang simpleng pangyayari, pero punong-puno ng enerhiya. At nang kumilos sila, biglang bumukas ang mga pintuan, isa-isa, sunod-sunod. Isang babaeng Scorpio, tawagin natin siyang Elena, ay 7 taon nang nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya. Laging naisasang tabi sa promosyon, tahimik, masipag. Subalit pagkatapos ng Mayo 15, biglang nag-resign ang kanilang manager. At sa pagkagulat ng lahat, si Elena ang inalok ng pinakamataas na posisyon. Tumripol ang kanyang sweldo. Pero hindi lang yun ang mahalaga. Naramdaman niya ang respeto, kalayaan, at ang pagiging kita ng mundo sa wakas. Isang lalaking Scorpio naman, si Marco, ay halos sumuko na sa kanyang startup. Puno na ng utang, walang investor. Pero isang kaswal na pagkikita sa isang kaibigang kaklase ay nauwi sa isang partnership deal na nagkakahalaga ng 6 na numero. Isang simpleng tagpo na sa totoo lang ay nakatakda na ng mga bituin. Hindi ito mga pagkakataon lang. Ito ay gantimpala ni Pluto para sa Scorpio dahil sila ay nakalampas sa apoy. Ang kwento ng Scorpio ay kwento ng pagbabago. Hindi lang sila sinuwerte pagkatapos ng Mayo 15. Sila ay muling isinilang. Lahat ng nawala sa kanila ay napalitan ng mas maganda. Mas masagana. Mas naaayon. Kung ikaw ay isang Scorpio na nanonood ngayon, tandaan mo ito. Ang iyong pananahimik, ang iyong sakit, ang iyong katapatan. Hindi na sayang. Ang jackpot na paparating sa iyo ay hindi lang pera. Ito ay layunin, pagkilala, at isang pangalawang pagkakataon. Taurus, mula sa katahimikan. Hanggang sa biglaang tagumpay sa mahabang panahon, pakiramdam ng Taurus na parang naiiwan sila. Na ang mundo ay patuloy na gumagalaw habang sila ay nakatigil. Hindi sila nabigo, pero hindi rin sila umuunlad. Paulit-ulit ang kanilang mga araw, tuloy-tuloy ang kanilang pagsusumikap, ngunit parang hindi sila ginagantimpalaan ng buhay sa paraang nararapat. Kung ang Scorpio ay sinubok ng apoy, ang Taurus naman ay sinubok ng panahon. Ang pasensya ang kaluluwa ng Taurus. Pinamumunuan sila ni Venus, ang planeta ng kagandahan, karangyaan at halaga. Ngunit kahit si Venus ay nananahimik kapag hindi nakahanay ang mga bituin, patuloy na humaharap ang Taurus sa trabaho, para sa pamilya, at sa mga responsibilidad nila. Ngumingiti sila kahit pagod. Nagbibigay kahit konti na lang ang natitira. Habang tahimik nilang itinatanong, kailan kaya ako ang magiging sunod? Ang sagot, pagkatapos ng Mayo 15, 2025. Sa linggo kasunod ng cosmic shift, may nagsimulang magbago. Gumaan ang hangin. Ang dating bara na enerhiya ay nagsimulang dumaloy. Pero hindi ito agad napansin ng Taurus. Abala pa rin sila sa kanilang tahimik na katatagan. Hanggang sa dumating ang isang mensahe. Isang alok. Isang pagkakataon. Halos hindi nila ito pinansin. Tingnan si Daniel, isang lalaking Taurus na isang dekada nang natigil sa isang mababang sweldo. Isang kaibigan ang nagpadala sa kanya ng job opening, pero tumigil na si Daniel sa pangarap. Gayunpaman, may kung anong humikayat sa kanyang mag-apply. Sa loob ng 48 oras, 2 interview call agad ang natanggap niya. Sa pagtatapos ng buwan, nakakuha siya ng remote job na doble ang kita at may malawak na kalayaang malikha. Bigla, hindi lang gumanda ang buhay niya, naging kanya na ito. O si Mara, isang babaeng Taurus na mahilig mag-bake, pero hindi ito sineryoso. Hinikayat siya ng anak niyang mag-upload ng video ng kanyang mga pastry sa social media. Nag-viral ito. May lokal na restaurant na agad na tumawag. Pagsapit ng Hunyo, 5 kafe na ang kumukuha ng kanyang mga dessert. Ang kanyang hilig ay naging pangunahing pinagkakakitaan. Hindi nakakalimot ang universo
sa Taurus. Matagal lang talaga itong naghahanda ng tamang sandali. Pagkatapos ng Mayo 15, darating ang sandaling iyon. Marahan, mahinahon, ngunit makapangyarihan. Hindi hinahabol ng Taurus ang swerte. Pinaghihirapan nila ito. Ang kanilang jackpot ay hindi basta panalo sa loto. Ito ang gantimpala ng walang sawang pagtitiis. Isang pinansyal na tagumpay. Isang muling nabuhay na pangarap. Isang pintuang bumukas dahil patuloy silang nanindigan sa harap nito, kahit parang sarado ito. Para sa bawat Taurus na nakikinig, hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakalimutan. Naghihintay ka lang sa tamang panahon. At heto na yon. Ang mga bituin ay sa wakas. Umaayon na sa tibok ng iyong puso. Pisces, kapag ang mapangarap ay nagising sa himalang tunay. Laging namumuhay ang Pisces sa pagitan ng dalawang mundo, ang mundo ng mga pangarap at ang mundong hinihingi ang realidad. Sensitibo, intuitive, at malalim ang spiritual na koneksyon. Ang Pisces ay hindi lang nagdadala ng sarili nilang mga pangarap. Dala rin nila ang emosyon ng iba. Umiiyak sila para sa mga taong halos hindi nila kilala. Nagbibigay ng sobra-sobra. At patuloy na naniniwala kahit sinasabi ng lohika na huwag na. Pero ang nakaraang taon ay mabigat. Para sa Pisces, parang unti-unting lumulubog ang kanilang espiritu. Dumulas ang mga oportunidad sa kanilang mga kamay. Hindi naintindihan ng iba ang kabaitan nila. At kahit ibinigay nila ang pagmamahal, oras, at tiwala, kaunti lang ang isinauli ng mundo. Pero kahit ganoon, patuloy silang nagdasal. Hindi palaging malakas, pero tahimik. Bago matulog, umaasang nakikinig ang universo. At nakinig ito. Dahil pagkatapos ng Mayo 15, 2025, nagsimulang magbago ang lahat. Ang enerhiyang dumating ay tila mahika, parang isang kantang matagal nang nakalimutan na biglang naalala muli. Isang babaeng Pisces, si Janelle, ay ilang taon nang gumuguhit ng sining. Walang benta, walang audience. Siya lang at ang kanyang brush, halos sumuko na siya. Ngunit kinabukasan ng Mayo 15, tuwing, nakatanggap siya ng email mula sa isang spiritual influencer na nakita ang kanyang mga obra online at gustong i-feature ito. Ilang araw lang, bumagsak ang website niya sa dami ng traffic. Sa loob ng ilang linggo, sold out ang kanyang mga commission works at mas malaki pa ang kinita niya kaysa sa dati niyang trabaho. Isa pa si Luis, isang lalaking Pisces na matagal nang na-stuck sa corporate job. Malalaki ang kanyang mga pangarap, magsulat, mag-mentor, at magbukas ng sarili niyang channel. Pero laging dinuduwag ang sarili. Pagkatapos ng Mayo 15, dumalo siya sa isang meditation event kung saan tinawag ng speaker ang kanyang birthday at sinabing, "Ipinaghahanda ka para sa mas malaki. Huwag mo nang pagdudahan ang nararamdaman mo." Napayanig siya sa mensaheng iyon. Nagsimula siyang mag-post ng content. Sa pagtatapos ng buwan, isang short video niya ang nag-viral. Isang brand ang lumapit sa kanya. Sumagot ang buhay sa kanyang panawagan. Ito ang mahika ng Pisces. Kapag naka-align, nagiging magneto ang kanilang intuition. Ang kanilang mga pangarap ay tumitigil ng maging pangarap at nagsisimula ng maging plano ng realidad. Pagkatapos ng Mayo 15, hihinto na ang Pisces sa paghihintay at magsisimula na silang tumanggap. Ang jackpot na matatanggap nila ay hindi lang pera, ito'y pagkilala. Pagpapatunay ng kanilang puso. Isang espiritual na promosyon sa mundong sa wakas ay napapansin na ang kanilang dalang kabutihan. Para sa bawat Pisces na nanonood, narinig ang iyong mga tahimik na panalangin. Ang iyong panloob na mundo na puno ng hiwaga, ganda at pag-asa ay hindi na kailangang itago. Handa na ang unibersong ibalik ang lahat ng ibinigay mong walang kapalit. Ito na ang panahon mo. Sagittarius, ang hindi inaakalang liko na nagbukas ang lahat. Kung may isang zodiac sign na hindi kailanman nagpapakulong, ito ay ang Sagittarius. Sila ang mga manlalakbay ng zodiac. Pisikal, mental, at espiritual. Hinahabol nila ang kaalaman, pakikipagsapalaran, at kahulugan na parang apoy na humahabol sa hangin.
Pero kahit ang Sagittarius ay may mga panahong kailangan munang huminto. Sa nakaraang mga buwan, tila pinatigil muna sila ng buhay. Hindi sila mapakali. Hindi dahil kulang sila sa motibasyon, kundi dahil bawat pintuang kanilang katok ay walang tugon kundi katahimikan. Nagsimulang magtanong si Sagittarius. Nagkamali ba ako ng pinili? Makakamtan ko pa ba ang kalayaang inaasam ko? Mali ba akong naniwala na sasaluhin ako ng universo kapag ako'y tumalon? Pero ang hindi alam ng Sagittarius ay na pagkatapos ng Mayo 15, 2025, hindi lang sila sasaluhin ng universo. Ilulunsad sila nito sa bagong taas. Tingnan natin si Ravi, isang lalaking Sagittarius na ilang taon nang nagtatrabaho bilang freelancer na tila walang patutunguhan. Nag-apply siya sa trabaho, nag-pitch sa mga kliyente, nagpuyat gabi-gabi, pero palaging may sablay. Kinabukasan ng Mayo 15, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang client na pinitchaan niya 8 buwan na ang nakalipas. Handa na silang magpatuloy at ang kontrata ay napakalaki. Hindi lang siya nakakuha ng client, nakapagtayo siya ng negosyo sa loob ng isang gabi. O si Sofia, isang babaeng Sagittarius na may hilig sa pagsusulat. Matagal na siyang nagsusulat sa kanyang journal, pero pribado lang. Matapos ang isang malalim na pag-uusap kasama ang kaibigan noong huling linggo ng Mayo, napagpasyahan niyang gawing blog post ang isa sa kanyang dating travel stories. Sa loob ng 48 oras, nag-viral ito. Isang publisher ang lumapit. Ngayon, nagsusulat na siya ng kanyang kauna-unahang travel memoir. Ang Sagittarius ay sumasagisag sa pagpapalawak, pag-unlad, at mas mataas na kaalaman. Pinamumunuan sila ni Jupiter, ang planeta ng mga biyaya, at ngayon, sila ay cosmically rerouted, hindi lang patungo sa kayamanan, kundi sa kalayaang may layunin. At ang susi, ang pagsabi ng oo kapag kumatok ang pagkakataon, kahit hindi ito parte ng orihinal mong plano. Dahil ang Sagittarius ay hindi nangangailangan ng mapa. Ang kailangan lang nila ay apoy. At pagkatapos ng Mayo 15, ang apoy na yon ay magiging isang dambuhalang sunog ng kasaganahan. Ang jackpot na parating sa kanila ay hindi lang numero sa bangko. Ito ay ang buhay na matagal na nilang iniisip. Pero akala nila'y imposible. Para sa bawat Sagittarius na nanunood, kung pakiramdam mo'y naliligaw ka, kung tila malabo ang landas, magtiwala kang may mas malaking puwersang gumagabay sa'yo. Ang detour, ang totoong plano. At ang gantimpala sa dulo nito ay sulit sa bawat liko at likong tinahak mo upang makarating dito. Ano ang gagawin? Pagkatapos ng Mayo 15, pag-angkop sa iyong jackpot na tadhana, maaaring tila isa lang itong karaniwang araw, pero espiritual na, ang Mayo 15 ay simula ng isang makapangyarihang enerhiyang siklo. Isang cycle na hindi basta nagbibigay, kundi ginagantimpalaan ang mga naka-align dito. At kung nakarating ka na sa bahaging ito ng video, hindi ito aksidente. Kaya, ano ang maaari mong gawin para umayon sa enerhiya ng jackpot na ito? Una, makinig sa iyong intuition. Pagkatapos ng Mayo 15, ang maliliit na senyales, tulad ng pakiramdam sa tiyan, kakaibang pagkakataon, o kahit panaginip, ay magdadala ng mga banal na mensahe. Huwag itong baliwalain. Sundan ito ng may pananampalataya. Pangalawa, linisin ang espasyo sa iyong buhay. Tulad ng isang silid na kailangang alisin ang lumang gamit, bago dumating ang bago, kailangan ding malinis ang iyong enerhiyang paligid. Bitawan ang mga hindi na nagsisilbi sa'yo, mga lumang takot, masasamang gawi, o mga relasyon na sumisipsip ng iyong lakas. Pangatlo, ipahayag ang iyong mga hangarin. Hindi nang huhula ang universo. Sabihin mo kung ano ang gusto mo. Isulat mo. Bigkasin mo. Isalarawan mo sa isipan mo. Kapag malinaw ang layunin mo, mas mabilis itong makikita sa iyong realidad. Pang-apat, kumilos. Kahit may takot. Karamihan sa mga breakthrough ay hindi agad mukhang perpekto. Maaaring makaramdam ka ng pag-aalinlangan. Ayos lang yan. Tumalon ka pa rin. Lilitaw ang lambat na sasalkatch sa'yo. At panghuli, magtiwala.
Ang swerte ay ang banal na tiyempo na nagtagpo sa tamang paghahanda. At kung ikaw ay isa sa mga napiling zodiac signs, o kung ramdam mong para sa iyo ang mensaheng ito, malapit na ang iyong sandali. Ang jackpot ay hindi laging pera. Minsan ito'y kapayapaan. Minsan ito'y layunin. At minsan, ito ang lahat-lahat ng sabay-sabay. Konklusyon, ito na ang iyong senyales. Minsan, ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga bituin. Minsan, sa pamamagitan ng katahimikan. Pero ngayon, nagsalita ito sa pamamagitan ng mensaheng ito. Kung ikaw ay isang Scorpio, Taurus, Pisces o Sagittarius, alamin mong dumating na ang panahon mo. At kahit hindi ka kabilang sa apat na ito, pero may kung anong bahagi sa iyo ang kumurot habang binabasa mo ito. Baka nga naman, iniimbitahan ka na rin ng universo sa parehong dalas ng enerhiya. Pagkatapos ng Mayo 15, huwag ka lang basta umasa sa swerte. Asahan mo ito. Lumakad na, parang hawak mo na ito. Kumilos na parang ang universo ay nasa panig mo. Dahil totoo, nasa panig mo ito. At kung matagal ka nang naghihintay ng senyales, ito na yon.